ang mega theme natin ay faith. Pero sige, remind ko lang. Ay. So ano ba yung faith? Sino next ba? Okay. So ano ba yung faith? Sabi dito sa, alam ko pa, naaral niyo na ata to. Sa Hebrews 11, verse 1 to 2. Now, faith is the assurance of things hoped for. Parang, dito pala. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it, the people of old received their commendation. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. So, ayun, yung assurance yung faith is the assurance. Yung assurance, sa iba't ibang version ng Bible is confidence, the reality, or substance. But, ang Greek word dyan, na ginamit, a firm foundation, or the real being, the actual existent, the something, nature and resolute. Sige. Parang sa madaling salita, yung faith daw, according to Hebrew, yung faith, ito yung katunayan mo na ikaw ay naniniwala sa pangako ng Diyos. Para siyang, alam mo yung title of deeds? Parang ayun daw siya. In other term, para dito malita, parang siya yung title of deeds mo na naniniwala. At parang, ito yung titulo ko. Kasi may faith ako. Anong katibayan mo? Naniniwala, may faith ako. Ayun daw yun. Sabi ko, oo nga, no? Sabi nga dito the conviction of things not seen. Diba? Hindi natin nakikita. Pero, naniniwala tayo. Diba? For it, by the people of old, yung heroes of faith na babasahin, yung mga topic natin, yung old na yan sinasabi, the people of old received their commendation, which is mababasa mo yan sa 13 pababa, sa chapter 11. So, yun yung Old Testament heroes of faith. So, sila yon. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. So, that what is seen was not made out of, so lahat ng nakikita natin, hindi siya ginawa ng mga nakikita. Okay? Alam naman natin ang Diyos ay hindi nakikita. Naniniwala ba kayo? Yes. And Jesus is the image of the invisible God. Okay, okay. So ngayon, ang aaralin natin ngayon ay tungkol sa faith ni Noah. Lessons from Noah's faith. So, sino ba si Noah? So, si Noah, nakikita ba? Maliit. So, si Noah is taken from Hebrew word rest. So, ang nagpangalan sa kanya si Lamech. Okay, ang great-grandfather niya ay si Lamech. Ang great-grandfather niya ay si sino? Ha? Great. Papa ni Methuselah. Si Enoch, yan. So, great-grandfather niya ay si Enoch. Ha? Grandfather. O, the great-grandfather. So, si Methuselah. So, father niya is si Lamech. So, mababasa natin yan sa Genesis 5. So, yon. So, ang nagpangalan sa kanya, yung papa niya, si Lamech, na ibig sabihin sa Hebrew word ng Noah is rest. Kapahingahan kita, anak. Sinabi mo sa iyo ng nanay mo yun? Di ba? Ikaw ang aking pahinga, anak. Anak! Sa magulang. Ganon. So, anak niya, si Ham, Shem, at Japhet. So, sinabi yan sa Genesis 6:10. And marami pa siyang anak after the flood, by the way. And di naman mention yun sa Bible. So, strength and accomplishment, only follower of God left in his generation. So, mamaya aralin natin yan. Second father of human race. Kasi sino yung first father of human race? Si
Adam and Eve. Okay. Ano daw? So, first major shipbuilder in history. Wow! First major shipbuilder in history. So, ayun. Aralin natin ang lesson sa makikita sa buhay ni Noah. Sana tama yung Grahams. So, sabi sa Genesis 6:1-4, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, the sons of God. So, sino yung sons of God dyan? Alam mo, guys, okay lang kahit nalilito tayo kasi nung panahon na inaaral naman yung 6, litong-lito din ako dyan. Inaaral namin nila Pastor Garland. Nag-recitation, nakaganto lang ako. Para di ba tawag sa recitation? So, yun. Yung sons of God, according sa scholars, may tatlong meaning yan. So, una, ay may tatlong, parang tawag sila. Interpretation, ganon. So, una, sila yung mga fallen angel. Naalala niyo yung kinawento ni Kuya Bon sa Enoch? Yung Book of Enoch? Yes. Sila yon. Pangalawa, they were powerful human rulers or sila yung mga nakakataas na ng mga tao. Wow, anak ka, ano ba sabi? Wow, anak ka ng Diyos? Ganon. Ay, legit pala yun. Sana ba? So, yun. So, 3, they were godly descendants of Seth who intermarried with wicked descendants of Cain. Okay? Ayun yung Pero, sa amin, in conclusion, they were fallen angel. Kasi sabihin nila, paano yung fallen angel? Wala nga silang body kasi angel sila, spirit sila. Okay, may angel na nagkakatawan tao. Right? May angel na nagkakatawan tao. Basta tanggapin niya na lang. May gano'n, angel na nagkatawan tao. Basta tanggapin niya lang, ang hirap guys. yan, may angel na nagkatawan tao at nung nakita nila, na, ang kaganda ng mga nilikha ng Diyos na mga tao. Kamukha ako. Joke lang. Kamukha natin lahat. Anak, magaganda tayo, guys. Baliw, okay. Sorry. So, and they took as their wife, and they chose. So, kung sino ba nakita nila maganda, nakita, ang kaganda naman ito. Sabi ng, example pa rin, angel ako. Ginawa ko. And then, sabi ng Diyos, my spirit shall not abide in a man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Okay. Yung panahon ni Enoch, panahon ni Methuselah, anong age sila? 900, 800. Pero sabi ni Lord, 120 na lang. Kasi, nakita niya nakita niyo ba? Those days, yung mga, time na yan, nakita niya na pawikid ng pawikid, pasama na pasama, sobrang daming chaos nang mangyayari. Kaya sabi niya, my spirit shall not abide. Kasi, nahahaluan na sila ng mga espiritu. Something like, yung angels, gano'n. So, the Nephilim means fallen ones or giants were on earth in those days. Sila yung mga parang katulad ni Goliath. Okay, so yun. So, we're on earth in those days and also afterwards. Sabi dito, when the sons of God came into the daughters of men, they bore children to them. Nagkaanak sila. These were mighty men who were old, the men of renown. So, sila yung mga Nephilim or mga giants. Yung sons of man, tapos yung daughters of men, nagjawaan. Nagkaroon ng anak, ang naging anak is giants or Nephilim. Gets? So, bakit ko ba sinukwento to? Kasi nasa Genesis chapter 6. Oy, joke lang. Kasi meron siyang connection, okay? Kaya naging pasama yung mundo kasi yung enemy, alam niyang may redemption plan si God sa mga tao. Kasi, di ba nga, yung angel, wala na silang second chance. Na, Lord, sorry, nagkasala, ganon. Bawal na.
Tayo ang dami, 1 million, di ba? Hanggat nabubuhay. Pero sila wala na. Kaya ang gusto ng enemy, to weaken the godly line and increase moral depravity in the world. So, ibig sabihin, ang gusto ng enemy, yung bloodline, kasi alam niyang may redemption plan. Alam niyang may sanggol papanganak for anti-social. Alam niya. So, ang gagawin niya, dudungisan niya yung bloodline ng Messiah. Kaya niya ginawa, ayan, sansaman. Kaya anong ginawa? The Lord saw that the wicked of man was great in earth, and every intention of thoughts of his heart was only evil continually. Puro kasamaan lang yung laman ng puso nyo. Nila, that time. And the Lord regretted that he made man on the earth, and it grieved him to heart. So the Lord said, I will blot out man whom I created from the face of the land, men and animals and creeping things and birds of heavens, for I am sorry that I have made them. Okay, tanong. What? Regretted? Nag-regret ba si Lord? Di ba God is immutable? 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 Tama yung English? Yung Micah, immutable ba yung di nagbabago? Hindi, ayoko, gusto ko yung bagong sa ano. Immutable, di ba, Nero? Si Nero kasi yun lang yung tanongan natin. Okay, immutable, hindi nagbabago. Bakit siya nag-regret? Ibig sabihin ba, nagbabago si God ng isip? Hindi. So, may dalawa yung regret. Iba yung regret sa Diyos, iba yung regret sa tao. Yung regret sa tao, may ginawang desisyon, paglipas ng panahon, nakita na, mas maganda yung mali pala yung desisyon. Sabi nila, di ba, nag-regret. Tapos, sa Diyos, hindi. So, yung Diyos, pinapakita lang dyan na sobrang lungkot. Pero hindi siya nag-regret something like, dapat ikaw sa nalikha. Parang ganon, sinasabi. Hindi. Sobrang lungkot niya na sabi niya, pero hindi, ayun yung minimin ni God. Okay? God is immutable, hindi nagbabago, hindi nag-change his mind. Parang lang. Parang lang, no? Pero nagkawanjak. So, okay? Hindi nagbabago ang isip ni God. Nung nilikha ka niya, nilikha ka niya. Hindi siya nagdadalawang isa. Yung I am fearfully and wonderfully made. Anong verse yun? Psalms 139. Okay. But, sa kabilang banda, the other hand, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Kasi diba, so, chapter 6 to, binabasa natin 7. Pagdating ng 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. So, these are the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Napapansin nyo? Lahat ng nasa Hebrew 11, nakalagay, nag-walk with God. Tapos, righteous. Napansin nyo? Hindi ako lang. Okay. Next. Okay. So, yun. Asan na yung may globe, may earth? Yung may earth. Yun, yung may earth. Next. Okay, next. Yung walang earth. Yung may earth. Yung earth, kanina. Kasi binasa ko yung kay Noah. Next. Yan. But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are generation of Noah. Noah was righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So, si Noah, siya lang sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, siya lang yung nakita ni God na sumunod sa kanya. Ganun ba kayo? Ako hindi. Tanong ko lang, parang nasa isip ko lang, ang galing ni Noah, no? Wala ni isa. Si Noah lang ang nakita ni God na
na faithful, na righteous sa mata niya. Sabi ko, wow, ang galing naman ni Noah. Kasi, diba sabi, wicked, yung nakapaligid sa kanya yung buong mundo, sobrang wicked, so, sin na lang yung nasa, never daw naisip si God, diba nakalagay doon. Puro evil na lang nasa utak nila continually, sabi pa nga, diba sa verse 6. Tapos si Noah, found favor in the eyes of the Lord. Sabi ko, wow, paano nagagawa yun, no? Kung ako, join ako kasi different. Ano ako, alien? Parang gano'n, diba? So, si Noah, hindi siya ganon. Hindi siya natatakot na i-mock ng iba nala. Katulad yan, mamaya, sa magwagawa siya ng barko, diba? Hindi siya, inamock siya. Gagawa pa din ako. Ganon. So, si Noah, naging righteous siya sa paningin ng Diyos, at siya yung sumunod sa Diyos, yung walk with God. Namana niya siguro kay Enoch, char, namana yung no. So, baka namana yung salvation. So, yan. Ala, ba't saan ba dito yun? Di ba ito yun? Oh, ba't ganyan? Next taas. Okay, so first, faith that believes in God. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever draws near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, trust. So, hindi mawawala para sa akin ang paniniwala. Pwede kasi naniniwala ka lang sa Diyos pero wala kang trust. Di ba? Pwede, sa akin, pag naniniwala ka sa Diyos, matik yan, may trust ka. May trust ka. Tama? Hindi mawawala yan. So, sabi dito, Genesis 2:5. So, yan. So, si Noah, yung time na mag-isa lang siya, dun sa ibang version na binasa ko, biglang nagsalita yung Diyos sa kanya. Charot, hindi gano'n. Hindi siya, narinig niya yung salita. Tsaka lang. So, yun. Kinusap siya ng Panginoon. Pwede ba buksan niyo yung Bible? Wow. Para may kasama ako magbasa. So, sa chapter 6, so, inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng ark. At nung sabi niya, pasama ng mundo, pakibasa nga ang chapter 6 verses 5 pababa, or 8. Yes. Ba't? Okay. Ikaw nandyan eh. Si Alpa. Genesis 6, pagtapos ng 4, yung sabi ng Diyos, this is generation of Noah, yun yung pisa. This is generation, pakibasa po. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. 6 pababa. Yung mag-start ka dun sa, this is a generation of Noah. Noah is a righteous man after baba nun. 9? Abay, basa ba? This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt and the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits height. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around.
Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Okay, start. Okay, tama na. So, sabi ni God, gumawa ka ng art, tapos nagbigay siya ng ganitong cubic, ganitong sukat. Tapos sabi niya, i-destroy ko yung mundo gamit yung flood. Sabi, kung ako si Noah, like, what? Flood? At ano itong papagawa mo sa akin? Ark? Eh, nung panahon nila, hindi pa nagkakaroon ng ulan. What is ulan? What is flood? Flood control lang, ano tsaka. So, di ba? Kasi yung time ni Noah, kaya nga minomok siya dyan eh. Kasi that time, ayon sa mga maraming scholars, hindi pa nagkakaroon ng ulan dyan, according sa Genesis 2:5. Sabi dito, when the bush of the field was yet in the land, and no small plant of field had yet sprung up, for the Lord God had not caused it rain on the land, and there was no man to work the ground. So, alam nyo ba, ito yung nakakabilib lang panahon nila eh. Kung hindi umuulan, ibig sabihin, si Lord yung nagsusustain sa mga puno. Like, wow, di ba? Paano yung mga puno dun sa di ba? So, wow. Ayun yung sinabi dyan sa commentary na sila yung nagsasustain sa puno that time. Kasi di pa nagre-rain. Di pa umuulan. Pero may dagat naman, di ba? In the beginning nga, di ba? Sabi. Gusto mo lang sa Genesis 1 pa lang, di ba? Sabi yan na nikha niya. Ang naghihiwalay sa dagat. Basta yon. So, yon. So, that time, kung hindi pa sabi sa mga scholar, more on, hindi pa sila nakakaranas ng ulan. Kung ako si Noah, I would parang, what? Gugunawin mang mundo gamit ang flood? At, what is flood? Diba? Diba? Kasi naman kung ikaw sinabihan ka, binigyan ka ng warning, yes, binigyan ka ng Diyos ng warning, and sinabihan ka ng parang impossible things, maniniwala ka? Ako hindi. So, aminado maniniwala ka? Siyempre, Diyos yan sabihin. Pero diba meron sa puso natin na parang kalahati, ako lang yun kung si Diane Grace, yung kausap ni God. In my point of view lang. Kung ako yun, sabi ko, to? Parang nakakahiya naman. Ano naisipin na? Pero hindi ganun si Noah. Anong naisipin na iba sa akin? Crazy ako. Pero hindi ganun si Noah. Ano ginawa niya? Dahil naniniwala siya sa Diyos, nagtiwala siya. Naniwala siya sa warning na binigyan ng Diyos. Diba? So, Noah chose to believe and trust God. So, kahit mukhang fool sa paningin ng tao, sinunod niya si God. Kahit namok si Noah, sinunod niya si God. So, tulad ng sabi ko, pwede tayong maniwala, pero walang tiwala. Pwede tayong maniwala, tama, pero walang tiwala. Pwede tayong mag-believe, pero walang trust. Yes, so, kung naniniwala ka sa Diyos, matik na kasama yung trust doon. So, amen ba? Parang hindi. But next nga, yan. True faith believes God even when we don't fully understand. Parang share to ni Angel kahapon sa Bible study namin. Sa practice. Yan, sa short devotion niya. Sabi niya, si Mary daw pumunta kay Jesus, yung first miracle ng Jesus sa Canaan, sa wedding. So, si Mary daw, nung walang wine, pumunta siya kay Jesus. Tapos sabi niya, walang wine. Tapos sabi ni Angel, pag may problema daw, unang lalapitan niya si God. Tapos parang katulad ni Mary. And then, naisip ko, no? Kasi hindi naman si Jesus yung, ang tawag doon yung pag may kasal, coordinator, organizer. Di naman siya yun, di ba? Tapos siya yung tinanong ni Mary. Di ba sabi niya, wala nang wine, wedding organizer, di ba? Pero, hindi, si Mary, ang unang nilapitan, si Jesus. Di ba? So, ayun. So, yan sabi niya, ang unang nalapitan si God. Kahit daw hindi daw niya naiintindihan, si God pa rin daw yung unang nalapitan. Parang ayun yung sabi ni Angel. Tama? So, ganun din sa faith. True faith believes
believes God even when we don't fully understand. Like Noah, we must choose to believe God anyway. Like, okay God, may flood. Grabe naman yung ark. At itong sukat, wala man lang blueprint. Blueprint? Diba? Okay, bibigyan na. Hindi ko ako lang. Kung kay Diane Grace lang, parang matatawa lang ako. Sige, walang blueprint. Binigyan mo lang ako ng sukat, ng mga gagamitin, tapos gagawin ko na. Ganun yung, ang tawag doon? Ganun yung faith ni Noah. Walang blueprint, naka lang siya sa kung anong sasabihin ni God. Diba? So, yun, doon tayo pupunta. Yun. Uy, Lex, ikaw na nga mag-next. Thank you. Dito. Tapos tumatalon yung PowerPoint. Ito mo. One. Dapat next yan eh. Pumunta dyan. Ito yung next sa taas. Ikaw na mag-next. Next mo. Next mo na. Next mo yung number 2 na. Ay, back. Number 2. Ano, di ka ba nalagay yung 2? Huh? Yan. So, pala yung faith that fears. Okay, so ako pala yung magulo. Pangatlo. Okay, thank you. So, faith that fears God. So, hinati ko lang yan, yung 7. So, by faith, Noah being warned by God concerning event as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. So, reverent fear. Ano pag sabihin yan? Or holy fear sa ibang translation. So, reverent fear, naralan natin to. Sabi dito, God's question nagsabi dito, reverence is honor and respect that deeply felt and outwardly demonstrated. Because of the Lord God's awesome power and majesty, He is deserving of the highest level of reverence. So, yung reverent fear, hindi siya yung takot sa Diyos na, takot ako sa Diyos yung magsisimba. Kaya nga nagsisimba kasi may takot ako sa Diyos eh. Sunog ako dyan eh. Hindi ganon. Hindi ganong reverent fear. Hindi ganong fear. Reverent fear, ibig sabihin, meron kang respect and honor sa Diyos. Sabi dito, He is deserving of highest level of reverence. Kasi alam mo, sa isip mo, na deserve ni God, i-honor siya at i-respect. Amen ba? Ay, parang hindi pa din. Okay. The fear of God is respecting Him, obeying Him, submitting to Him, submitting to His discipline, and worshiping Him in awe. Okay? So, sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, ito yung conclusion niya sa buhay. Sabi niya, in all of matter, all has been heard, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. So, ayun pala ang ating dapat ginagawa. Sino dito yung may takot sa Diyos? Wow. 2, 3, 4. Okay, di lang. Sa jowa lang na may takot. Hindi ko natakot sa nanay eh. So, yun. So, ayun yung dapat natin ginagawa. Ba't meron tayong takot sa Diyos? Ito na yung sabi ni King Solomon eh. The whole duty of man. Fear God and obey His commandment. Amen ba? Okay. So, next, obedience. So, alam na natin yung reverent fear. Sabi niya, in reverent fear, si Noah gumawa ng ark. Kasi kilala niya si God, naniniwala siya kay God, may trust siya kay God, at alam niya kung sino si God. Meron siyang reverent fear. That's why, meron siyang obedience. Wow. So, dito sa verse 6, ito yung palagi ko nakikita eh. Sinunod ni Noe ang lahat ng inutos ng Diyos sa chapter 6. Tapos pagdating sa 7, sinunod ni Noe ang lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya. Wow. Ang lahat.
ng inutos. Hindi ng iba lang na utos. Okay? Yung obedience, naalala ko tayo sabi ni Tito Pao, ang topic niya is parang serving. Sabi niya, half service is not service at all. Okay? Kung hindi naman full yung ginagawa para sa Panginoon, like, okay, nag-serve naman ako, pero wala naman doon yung puso mo. Hindi pa rin yung service. At ganoon din sa obedience, no? Minsan, namimili lang tayo ng sinusunod eh. Yan, sa Ten Commandments. Ang susundin ko lang doon yung bawal pumatay kasi hindi ko naman kaya pumatay. Pero magsisinungaling pa din ako. Mangungupit pa din ako. Mag-a-adultery pa din ako. Kasi, ayun yung pagpatay, di ko kaya yun. Diba? Hindi pa rin yun obedience, okay? Sige, ang obedience, yung lahat, di ba nga sabi nga ni James, nakalimutan ko yung verse, na kapag sa Ten Commandments, meron kang isang nilabag, meaning lahat na ng Ten Commandments, lahat ng commandments, hindi mo na nasunod. Kahit isa lang doon. So, yon. Hanapin nyo na lang ko ng verse yan. So, ayan nga. So, obedience, lahat ng utos ni God, sinunod ni Noah. So, ito yung Noah's Ark. So, sa mga nalilito, 370 days si Noah sa loob ng ark. Estimated lang yan Pero, ako lang pala. Akala ko kasi 40 days and 40 nights lang siya. Pagkabasa ko, halos 1 year plus. Halos isang taon medyo mahigit. Kasi nung pumasok si Noah sa ark, 600 years old siya. Nung lumabas siya sa ark, 601 na siya. Ayan nakalagay Noah was 601, pero na pumasok siya, 600 siya. So, estimated is 370 days. So, ayan yung ark. Ayan yung ark. So, actually, ang nangyari dyan is 40 days and 40 nights, umuulan lang yon. Meaning, kumbaga, kung sa drum, pinupuno pa lang yon. Kung drum yung earth, pinupuno pa lang niya yung earth ng 40 days and 40 nights. Tapos, 110, the waters continue to rise for So, yung baha pala, gano'ng kataas? Sino nakakaalam pinakamataas sa bundok sa buong mundo? Mount Everest. Mount Everest tapos kasing taas ng basketball court. Ganon kataas yung flood. Yung Mount Everest, isipin mo may basketball court sa taas. I mean, yung buong basketball ay may bubong. Ganon. Ng NBA. Ganon kataas. So, diba sabi niya, I will blot out lahat like birds. Like, wow. Mamamatay talaga yung birds kasi wala na silang nest. Okay. So, yon. Ganon kataas yung flood. At for 73 days, the waters began to recede. On the 73rd day, the mountain reappears. So, sabi ni God, ano bang version? God remembered Noah. At nung na-remembered niya si Noah, nakalimutan kaya ni Lord, kaya parang pinaulan niya ng 40 days and 40 nights. Kasi sabi niya, and God remembered Noah, tapos pinababa niya yung tubig. Wow! Natatawa ako. Sa chapter 8 or 9, nababasa. Sa unang verse. So, 8 or 9. So, ayun. So, di ko na, actually, eto pala, 3 level siya, pero yung taas niya sa ark, 4 na floor. Okay, kasi yung 1 floor, parang ang taas niya na is may 2nd floor. Tapos sabi niya, sige, alam naman natin yung kwento dun sa, tawag dun? Sa Sunday school. Diba? Alam naman natin yung kwento na binawa niya yung ark, ganon. So, inaalala ko lang. So, pero ang pinaka-point natin dyan, si Noah, full obedience, precise. Hindi siya, like, walang steering wheel yan eh. Lagyan ko kaya? Walang ganun. Manobela.
ganon. Wala. Wala ring rod. Tama ba? Yung parang, di ba, maliit na bagay lang siya sa ilalim ng barko, pero pag nilaka mo, yung buong barko pupunta. Hindi, iba yung anchor. Okay. Wala. Anong tawag doon? Trust. Grabe yun. Walang Walang parang, yun na parang manobela, parang steering wheel na nagsasabi left or right. Kung saan lang siya dalhin ni Lord. Okay, ang ginawa lang dyan, window, door. Tapos yung mga level. Tapos, walang, yun nga, parang manobela. Ganon. Walang sinabi si Lord kasi nilagyan ng manobela. Kaya wala siyang manobela. Yun yung term ko, manobela. Yung ganon, sa kotse. Yun. Wala siyang control. Si God nga yung may control sa lahat. Ganon yung tiwala niya kay God. So, yes, mabuhay sila. Kasi siya yung pangalawang father ng human race. Sa kanya magsisimula yung descendants ng Messiah. So, kailangan nilang mabuhay at saka yung tagdadalawang animal. So, sabi dito, yung animal, girl and boy, hindi girl or boy. Boy and boy or girl. Hindi ganon. Okay, guys, handaan nyo. Sabi dito, boy and girl. Bakit kaya? Bakit kaya hindi na lang, dalawa naman ibon ko para paras lalaki. Hindi. Diba? So, guys, gets nyo now, girl and boy lang. Okay? Yes, or reduction. So, obedience. Hindi nakipag-argue sino. Like, Lord, 120 years kung gagawin yan. Ayoko. Hindi ganon. Hindi rin siya nag-delay na, okay, sabi ni God, gawin mo na ngayon. Pero ginawa din niya agad. For 120 years. Okay, Judith mo, 120 years. At hindi niya minodify yung instruction ni God. Like, okay, sabi ni God kasi walang manibel. Like ako kaya, para mapunta naman ako ng Paris. Pero hindi eh. Example lang Ay, wala pang mga kanaan dyan wala pang mga ganun dyan, joke ko lang kayo. Okay, yung lugar nga ni Noah, hindi alam mo basta somewhere out there sa Garden of Eden. So, eto, Noah's obedience, out sa labas ng Garden of Eden, sila. Sa labas ng Garden of Eden sila lahat. Wala pang mga Moabites, Canaanites, Jerusalem, wala pang lugar na ganyan dyan. So, yon. So, Noah's obedience was not partial, it was complete, precise, hindi minodify. Di ba naalala niyo yung law ni Moses? Di ba, yung mga Pharisee, tinataas pa, parang ini-extreme pa. Naalala niyo? Kung sinabing, di ba sabi doon si Kuya Mike ata nagturo nun yung parable of the Pharisee and the Republican. Sabi ng Pharisee, I fast twice a week. So, Lord, I thank you because hindi ako extortioners, adulterers, hindi ako tax collector. Katulad nito, nag-fasting ako twice a week. Kaya ba? Sabi niya, nag-fasting ako twice a week. Pero, sa law nila, once a week lang magpa-fasting every Thursday. Once a week lang magpa-fasting. Pero siya, Lord, I fast twice. Ganito ako ka-great. Parang ganun sinasabi. Hindi ako katulad tax collector na to. Diba? So, si Noah, hindi niya minod yung utos. Kasi yung mga Pharisee nagmumod Tinataas ang pay, no? Yung instruction. Kung ang instruction ng Lord, wag lagyan ng pintura, ako pipinturahan ko ng pink. Ganun ba tayo? Katulad na lang sa magulang nyo, no? Kasi ako, sabi ng mama ko, okay, Dayan, kumain na. Okay, kakain ako, susunod ako. Dayan, maghugas na. Kain, gusto, hugas, ayaw. Diba? Ganon. Sana all hindi ganon, no? Sana all hindi tamad maghugas. Sana all sumusunod sa Ang bait ni Alpo. Sobrang sipag niya sa gawaing bahay. Sana all.
So, ayun. It's easy to say that we believe in God, but faith is proven in obedience. Okay? Sobrang dali lang sabihin, yes, niniwala ako sa Diyos. I believe in God. Pero di naman nag-obey. Wala namang obedience. Di ba sabi sa kanta ng Sunday School, kung naalala nyo to, obedience is the very best way to show that you believe. O-B-I-E, ano sabi? O-B, O-B, di obed, O-B-E, di ba ganun? Alala niyo yung kanta, di ba? So, pati yung bata alam na obedience is the very best way to show that you believe. Di ba? So, number 3, faith that honors God. So, by this, sa ano tayo Hebrew by this, He condemned the world and become an heir of the righteous that comes by faith. Okay, sabi dito, si Noah, he condemned the world and become an heir of the righteousness that comes by faith. So, dito sabi, he condemned the world, not necessarily, since si Noah isang preacher pala, para sa nakakaalam, katulad kanina sa occupation, si Noah is isang preacher, righteous preacher, sinabi ni Peter. So, sabi sa 2 Peter 2:5, hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao, Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila. Which is at yung kinakwento natin ngayon. Dahil sa wickedness of man, binalot out sila ni God. Kundi, nilipol sila lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama, which is yung anak niya at yung asawa niya, at saka yung jowa ng asawa ng anak niya. Ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Okay, sabi dito, ngunit si Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. So, sa Genesis 6 or 7:8, wala kang mababasa doon na si Noah isang preacher. Wala kang mababasa na nagtuturo siya ng gospel. Wala pa si Jesus. So, wala pa. Pero, anong sabi dito? Sige, paano? Paano sabi dito na nangangaral si Noah tungkol sa matuwid na pamumuhay, pero di mo makikita sa 6, sa 7, or 8, or 9 na preacher siya. Sabi dito, si Noah daw isang righteous preacher. Sabi ni Peter. Pero, wala ka mababasa sa chapter 6, 7, and 8, 9, nag-preach siya. Hindi. Ang sinasabi lang dito, si Noah, hindi niya sinabi na, yung about righteous living, kundi pinakita niya sa gawa. Na righteous siya. Yung pagiging righteous niya, pinakita niya sa gawa. Sumusunod siya sa Panginoon, nag-build ng ark. Sinabi niya, pumasok kayo, pero walang pumasok. Di siya nagkulang, 120 years. Ginawa niya yung ark, tapos sinasabi na may darating na baha, ganito, lahat, tapos pumasok na kayo, pero walang naniwala. So, yun. So, worship. After noon, sa Genesis 8, gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng ibong na malinis. At sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Naamoy ng Panginoon ang mabangong samyong na ito. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ko na muling susumpain ang lupa sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ang tao mula pa sa kanyang pagkabata o alam na ni Gada, hindi ko na talaga muling lilipunin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon. And then, wait lang. And then, di ba, may, sa chapter 9, LGBT, rainbow, sign of God's promise, diba? So, dito sa kay Noah, after nung 601 years old na siya, pinalabas, sabi ni God, nag-dry na. Sabi ni God, lumabas ka na. Lumabas na sila. Ano unang ginawa ni Noah? Nag-TikTok ba? Hindi, nag-post sa FB? Hindi, di ba?
na ginawa niya, gumawa agad si Noah ng altar sa Panginoon at nag-worship. Okay? Yung pagsunod niya kay God, worship. Yung ginawa niya ganyan, worship. Ganun ba tayo kapag tapos na yung mga problema, something like this, i-relate ko. Or tapos na lahat ng mga, kunyari, katulad nga, yun, problema. Tapos, after, napagtagumpayan na natin. Ganun ba tayo kay God na nag-worship? Worship yung response natin. Lord, thank you. I worship you kasi natapos na lahat ng problema ko. Na to, sa ngayon. Kasi maraming problema darating bilang sa tao. Ganun ba tayo na ang unang ginagawa pagtapos ng lahat, nilalapitan agad si Lord? Katulad ni Noah. Kasi ako lang, malapit lang ako pag may kailangan Aminado. Diba? Kasi diba hindi, karamihan sa mga Kristiyano, lumalapit lang sa Diyos. Nag-worship, nakita mo, iyak-iyak kasi may problema Pero pag wala na problema, nakagano na yan. Totoo, may nakita akong ganon. Pero pag may problema, sobrang on fire, sobrang close. Sa bagay, God is close to the broken-hearted. Diba? Pero, nung napagtagumpayan na lahat, parang, nawala na siya. Diba? Marami ding iba na, nung binigyan ni God ng hinihiling niya, nawala naman sa church. May mga ganon. So, sana hindi tayo ganon. Sana na kapag dumating sa point na binigay ni God yung prayer natin, tinupad niya, or meron tayong struggle, tapos, okay, I will fix it for you, ganon. Sana hindi yung, okay, tapos na, okay na, by God. Sana hindi tayo ganon, no? Worship pa din yung response natin kay God. Siya pa din yung nilalapitan natin. Ayun. Faith doesn't stop when trial is over. It continues in gratitude and worship. So, yun. So, yung God's promise. Kasi dahil na in-honor ni Noah si God, nagbigay siya ng promise. Sabi niya, LGBT, tsaka lang. So, God's promise, whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in cloud, I will remember my covenant between me and you. And all living creatures of every kind, never again will waters become a flood to destroy all life. Pero di ba may baha pa din ngayon dahil sa flood control yan? Huwag yung singin si God kung may baha ngayon tao yung may kakagawa nun Baka sabihin mo, Lotte, may binabaha pa rin tayo, may namamatay. Oy, tao yung may kakagawa nun, hindi si God. Okay? All. Sige. All. Hindi. Kasi nakaraan sa Brazil lang Hindi na all, no? By country. Hindi na si God yun, kasi sabi nga all Hindi na. Iba na, by fire na sunod. So, ayun. So, for the conclusion, the story of Noah is not just about the ark or a flood. It is about the kind of faith that believes in God, obeys, and honors God. So pray tayo. Pero yung reflection natin, napansin niyo, di ako gumawa ng application. Kasi kayo gagawa ng application niyo sa group niyo. Okay? So, yeah. Pwede pa tayong tumayo. And let us pray. So, bibigyan ko kayo ng 10 minutes. Gusto ko ipag-pray natin, Lord, yung status natin sa Panginoon. Lord, yung faith ko parang, although si God, binigyan tayo ng iba't ibang klase ng faith, iba't ibang level ng faith. At nasa sa atin yun, gift yun at nasa sa atin yun kung gusto natin palaguin. Pero, this time, kausapin natin si God. Lord, gusto ko magkaroon ng faith ni Noah, gusto ko magkaroon ng faith na katulad ni Enoch. Pwede tayo mag-pray ng ganon. At, kausapin natin si God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa buhay ni Noah, Lord God, na napag-aralan namin ngayon, Lord God.
Dalangin namin, Panginoon, na katulad ni Noah, na kahit hindi namin nakikita, Panginoon, kami maniniwala at magtitiwala. Kahit hindi namin alam, Panginoon, yung gagawin, kami mag-o-obey sa iyo, Panginoon. At tulungan mo rin po kami na i-honor ka, Panginoon. Magkaroon kami ng reverent fear, deep respect sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, kung kami nagko-compromise sa faith namin, kung instead mag-stand out kami bilang Christian sa mundong ito, sa mga makamundong gawain. Sorry God kung pinipili namin mag-compromise sa ipakita yung faith namin, Lord God. Talangin po namin, Lord God, sa oras na ito, na magkaroon kami ng faith, Lord God, na hindi man katulad ni Noah, ni Cain, ay ni Enoch, Panginoon, ni Abel. Lord, sorry, Panginoon, but Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon pa rin ng faith na nag-grow deeply every day in you, Panginoon. Thank you rin po, Panginoon, sa pagkain, Lord God, na aming kakainin. Dalangin po namin, Lord God, na magsilbing kalakasan ng aming katawan at pagpalain mo po, Lord God, ang nag-prepare nito. Ito pang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Open na kayo guys. Yan. Pwede, after nito, pwede na kayo pumunta sa group nyo. Tapos ako kasi kukuha ng food. So, yung mga kagrupo ko, kayo na lang muna mag-reflect. No? Tapos yung ibang mga kagrupo ni Labon, kay Brother Arvin na lang kayo sumama. Ngayon, next week, wala po tayong youth worship. Pero meron tayong morning worship. So, punta po tayo 10 a.m. dahil anniversary po ng church yon. So, punta lang kayo. May pagkain doon. Kayo lang pupunta, huwag kayong magsama ng iba. Kumbaga, exclusively for mga regular attendees ng ECF at members, no? So, yun, 10 a.m. Wala sa hapon. Yan, sige, let's group.